As a Tomasian alumna myself, I am very happy and excited to show with you the campus of the University of Santo Tomas here in Santa Rosa, Laguna. Alam nyo ba na ang campus na to ay twice the size of UST Manila? And currently, ang number of students sa UST Manila ay nasa around 40,000. So imagine kung twice the size to, imagine kung gaano karami yung students na maa-accommodate ng campus na to. Hi everyone! This is Joanna, the Joe Pro Realtor. And paulit-ulit kong sinasabi, pagdating sa pag-i-invest sa property, location is very important. And kapag maraming schools and universities na malapit sa property na bibilhin mo, magandang factor ito para masabi na malaki ang possibility na ma-appreciate ang value ng investment mo. And at the same time, magandang market din ang mga university students dahil wala nang time yung mga yan para umuwi, lalo na kung malayo sa bahay nila yung kanilang school. So this is the best time na iposisyon nyo ang sarili nyo dito sa Santa Rosa, Laguna habang hindi pa nag-ooperate ang UST Santa Rosa. I will show you today the nearest condo dito sa UST Zadia. Tara, samahan nyo ako. Aside from it being the nearest condo to UST Laguna, historically, maganda rin ang value appreciation ng Zadia. Right now, ang PCP ng isang studio unit is 4.5 to 4.8 million pesos. Pero alam nyo ba na nung una, nasa around 3 million pesos lang ito. So imagine mo kung gaano nakalaki yung kinita ng mga naunang nag-invest. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Lalo na, ilo-launch this April ang Tower 4. And historically, every time na may bagong tower na nilo-launch ang Zadia, nag-i-increase ng at least 400,000 pesos. And magkano nga ba ang monthly down payment dito sa Zadia ngayon? Right now, ang monthly down payment ay nasa around 21,000 pesos. And up to 34 months, pwedeng bayaran yung stretch ang down payment period natin sa mga pre-selling units. That's 15% of the total contract price. And then the remaining 85% ay loanable naman sa bank. And take note ha, every 15 units sold, nagpa-price increase sa Zadia. Check naman natin ngayon yung turnover unit or yung deliverable ng studio unit dito sa Zadia. This is 24.9 square meters. So, pagpasok natin, unang makikita yung kitchen area. Ganito siya kapag binigay sa atin yung unit. Dito sa taas, pwede mo pang lagyan ng cabinet para mas maraming mailagay na gamit, especially if students talaga yung target market. Kung iba dyan, syempre, maghahati sa pagkain, so gusto nila magluluto, and maganda na meron kang storage sa taas aside from this one para mas maraming malalagay. And dito naman, yung toilet and bath. Actually, sobrang laki nito. So, sobrang laki, pwede ka pang magsasayaw at mag-concert dito kapag ka may free time. And ito, yung ating mismo pwedeng gawing living area, and nandito na rin yung pinaka-bedrooms. Kung students ang target market, pwede kang maglagay actually dito ng dalawang double beds, and then at the same time, pwede rin na meron kang isang area dito kung saan ilalagay mo naman yung study table. Kahit mahabang study table lang, na pwede mong hatiin. Actually, sa tansya ko, no,
kasha up for students dito. Kailangan lang maganda yung magkaka-design mo sa unit and yung furniture mo ay space saving. Meron din balcony itong Zadia. So, isa ito sa magandang feature talaga nitong condo unit na to. Dahil kapag gusto mong mag-relax, relax lang. Ayan, may enough space para lagyan mo ng chair para tambayan, lalo na mga students, no? Kapag stress na sa studies, pwedeng mag-chill lang sila dyan. And safe din yung harangan dito dahil mataas din siya. Let's now go to the dressed up unit para mas ma-visualize natin kung paano nga ba ang pwedeng gawin doon sa turnover unit na nakita natin kanina. Ito yung sinasabi ko actually. We have here a cabinet, so mas malaki and mas marami kang storage. And at the same time, kapag mga condo units, ang allowed lang is electric yung lutuan or induction like this one. For safety purposes din kasi, lalo na marami kayong nakatira doon sa building. And sa mga students, yung mga basic na appliances no, na kailangan sa dormitory, like pwede siguro maglagay kayo ng rice cooker and yung electric kettle and other stuff dito sa kitchen na magagamit talaga nila. And then, dito naman, sa ating toilet and bath, dahil nga sobrang luwag niya dito sa dressed up unit, nilagyan ng washing machine. So, depende sa'yo, but I think kasi sa mga students, no, wala na talagang time. So, karamihan sa mga yan, talagang nagpapalaundry na lang. But it's still up to you kung gugustuhin mo pa rin lagyan ng washing machine. And now, ito yung sinasabi ko kanina na pwedeng gawing study table itong side na to. Dito sa dress-up unit, nilagyan ng TV, although personally, no, sa experience ko, hindi na talaga ito nagagamit kapag estudyante ka. So, pwede nang wala yan kung student ang target market mo. And then, instead of that, pwedeng gawing 4 yung chairs dito para lahat merong study area. And then, eto nga, dito kasi, isang bed lang yung nakalagay. So, instead of this, pwedeng 2 double beds tayo. But, another thing that you can do, isa rin sa mga layout na nakikita ko sa mga dormitories, ay loft-type bed, tapos nasa baba naman yung study table nila or yung study area nila. And then here, meron tayong cabinet, and this is actually big enough for 4 people. So, pwedeng gayahin mo din yung ganitong kalaking cabinet. Joanna, paano naman kung gusto ng mga tenants ko na students ay mas malaki yung space nila? Don't worry, ipapakita ko sa inyo ngayon yung combined units ng Zadia. So, if gusto mo talaga and afford mo naman na 2 yung units, pwede ganito yung kuhanin mo. Because kapag ganito, pwede kang maglaan ng living area or entertainment area para sa mga tenants mo. And then, the other unit na pupuntahan naman natin ngayon, dito mo pwedeng ilagay yung bedrooms nila or yung mga bunk beds nila. In my experience, no, kapag mga students naman, karamihan dyan, hindi naman talaga halos nag-stay sa mga dormitories nila. Dahil lahat naman nasa school na, library, tambayan, no, mga parks, cafe, at kung ano-ano pa, lahat yan makikita nila sa school. So, mas madalas talaga ang time nila, nilalaan nila sa school. And then, yung comfort room natin, dahil 2 units nga ito na pinag-ticket, 2 din yung door niya. 2 doors, 2 yung access dito sa toilet and bath. And dahil 2 units to, ang presyo nito ay 2 studio units din. So, nasa around 9 to 10 million pesos ang TCP.
So, napakaganda rin talaga ng location ng Zadia dahil malapit lang ito sa mga STEMS exits. Malapit lang ito sa Eton exit and sa Santa Rosa exit, pati na rin sa Canax. And at the same time, malapit lang din dito ang Medical City South Luzon. And also Qualimed. So, syempre, importante rin na malapit ka sa mga hospitals, lalo na pag mga estudyante na malayo sa kanilang parents, sa kanilang family, no? Pag may naramdaman yan, paniguradong matatakot agad yan. So, napakaganda na malapit sa hospitals. Zadia has 5 towers. Ito yung master plan ni Zadia. So, right now, towers 1 and 2 ay nakatayo na. And then, tower 3 is already being constructed. And yung tower 3, may kaunting units pa tayo na available right now. And then Tower 4 will be launched this April. Pagdating naman sa amenities, kilalang-kilala din kasi talaga si Greenfield sa magaganda, world-class na amenities, no? Sa Zadia, meron tayong basketball court, meron ding soccer field, and at the same time, meron din sariling pool and mga gazebos. Ang target kasi talaga ng Zadia, no, is 80% ng community ni Zadia ay green lang talaga. And ilalaan siya sa mga parks, sa mga puno, and 20% lang yung para sa mga buildings. If you want to have an investment like Zadia, accessible and convenient, but at the same time, may touch ng nature, send me a message. I will leave my contact details here on the screen, and I will be glad to help you. And if you like this video and gusto nyo pa makita yung mga projects natin dito sa South, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell. Again, this is Joanna, your Joe Pro Realtor, because you only deserve a pro.